Sana all. Ito po ang ating pag-uusapan today. Marcos at Tambi. Nahuling may negosyo ng babuyan. O yan, may talagang itong dalawan to magkasabwat. Pag-usapan natin yung mamaya-maya. Bagong batas gusto isulong ni Boying. Malacanang nagmamadaling mag-Christmas break at pang-apat, BBM magagaya sa tatay niya. Malapit na. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Huwag pong kakalimutan, i-like po agad itong vlog na ito. At sana doon sa mga hindi pa po natin subscriber ng channel na ito, pakaclick nyo yung subscribe button dyan. May maliit lang dyan na rectangle. Click nyo yan. Libre lang po yan. Walang bayad dyan. Konting lambing lang po dito sa ating channel, Coach Oli News PH. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin to si Chupaing. Yung magtiyuhing napakatino. Parang dilat na dilat ang mata mo dyan, Sandra. Pinakamatinong magtiyuhin sa buong balat ng mundo. Balat ng Pilipinas na lang, sila yung pinakamatino. Pag-usapan natin, anong katarantaduhan na naman ginagawa na itong mga to. Kings, sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang first family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism yan. o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel King sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, eto, dito muna tayo, okay? Yung magtiyuhin, Pork Barrel Kings, bawal po yan. Illegal po yan sa batas. Dineklara na pong bawal yan. Okay? Pareha silang meron. Di umano. Pero ito issue po dito. Simulan na natin agad-agad. Tingnan nyo kay Kiko Barsaga. Social media post lang. Nanggagalaiti itong mga congressman. Tingnan natin kung itong mga congressman na ito ay supot. Kasi dito pa lang, pork barrel, illegal po yan. Tatandaan po natin, yung kay Kiko Barsaga, sabihin na nila may kakornihan, parang may pagka-immature, may parang bata, may sintu-sintu, pero karapatan po yun. Freedom of speech po yun. Nasa Bill of Rights yung ginawa ni Kiko Barsaga. So yun ay pagtatalunan pa sa korte. Pwede nga isang Barsaga sa korte yun yung pagkakasuspindi sa kanya, di ba? Pwede yun. Dahil illegal po yun. So hindi po ako magdi-decide o hindi yung congressman ang dapat mag-decide. Pag sinampahan niya ni Kiko Barsaga na illegal yung pagkakasuspindi sa kanya, korte po ang magdi-decide niyan. So sa madaling salita, nasa lugar yung ginawa nasa konstitusyon. Yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga, hindi lang nagustuhan nitong House of Sandro, itong House of Representatives. Dito mo makikita. Pero itong ginawa ng magpinsan, illegal. Illegal po per se ang pork barrel. So dapat doon pa lang. Dapat yan iniimbestigahan na ng ICI. Dapat yan biniimbestigahan na ng Blue Ribbon. Dapat yan sinususpindi na ng House of Sandro. Ayoko na ng tawagin House of Representatives yan Hindi ko na maintindihan kung House of Tamba yan, House of Tambaluslos o House of Sandro na yan. Diyan pa lang Ngayon, hinahamon namin kayong mga congressman. Napaka-sensitive nyo. Napakabalat sibuyas ninyo. Post lang nang gagalaiti kayo para kayong mga bakla, para kayong mga supot. Tapos dito hindi kayo makahagalaw. Anong tawag doon? Ipokrito. O ano bang ibig sabihin ng ipokrito? Yung alam mo ang dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa.
Hypocrite. Di ba? So ano mas gusto nyo? Baliw? Isip bata? Na social media post? O magnanakaw? Sige nga. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Tingnan yung mabuti, oh. Ang population lang ng Ilocos Norte, 320,000. Alam nyo, galing po ako dyan eh. Kakaunti lang naman ng tao dyan, maliit lang naman yung lugar na yan. Dyan po kami inabot ng pandemic. Oh. Ang populasyon, 320,000 lang. Ang allocated na pondo, galing sa DPWH, pambira, 15.8 billion. Ang dami mong pera, Sandro! Tingnan mo yung Rizal, 1.2 million times 4. Ang dami ng tao nila, times 4. 4 na ulit kumpara sa Ilocos Norte. Ang dami ng tao. Pero yung inalat na pondo ay kalahati lang nung pondo o lagpas kalahati nung pondong inalat sa Ilocos Norte. Diyan pa lang kitang-kita na natin ang gaguhan eh. Diba? Ngayon, madali namang patunayan to eh. Paimbestigahan mo sa ICI, live. Paimbestigahan mo sa Blue Ribbon, live. Sa laki niyang 15.8 billion, dyan sa Ilocos Norte, na ibinigay ng DPWH, marami ka na makikita dapat proyekto. Oh, kunwari ako yan. Oh, ito yung nanggawa kong proyekto dyan. Ito yan. Dito ko nilagay yan. Dito yan. Ang sa laki niyang 15.8, ang daming ebidensya ko dapat mapakita. Pag walang napakita yan si Sandro, anong tawag dyan? O di magna. Simple. Hindi ako may sabi niyan. Sila ha? Oh, ayan oh. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Talaga. Tanga! Ay, hindi ba kayo naano dito sa... Alam mo ako, gustong-gusto kong nakikinig ng mga vloggers na abogado kasi ang dami kong natututunan. Napapansin niyo yun? Ang dami nyo natututunan. Eto talagang abogado na to, wala ka matututunan. Pagdating sa Marcos, wala siyang information. Anong sagot niya? O ano masasabi ng Pangulo patungkol dito sa nangyari dito kay Sandro na siya may pork barrel di umano? Alam naman niya yung ginagawa niya. At alam niya kung anong sasabihin niya. Adik lang. Bongbong Marcos, yung mga kasagutan mo, pang-adik talaga. Lutang na lutang, di ba? Ano masasabi mo doon sa ginawa mo? Ng anak mo, alam naman niya kung anong gagawin niya doon. Alam niya kung paano sasagutin. Alam niya ang ginagawa niya, matanda na siya. Ang bihira. Di ba sagot adik? Kasi nagtatanong ang publiko, alam na ba yan ng tatay niya na Pangulo? Sasagutin mo ng... alam niya ginagawa niya. Hindi po yan usaping pamilya. Because you are more than family. Okay lang yan kung usaping pamilya. Alam na niya gagawin niya, matanda na siya eh. Hayaan niyo siya. Pwede yun. Pero ito'y usaping politiko na. Nasa politika na po kayong parehas. So gusto malaman paano mo sasagutin. Di ba kung ako Pangulo, ito sasagot ko. Kunwari anak ko yung congressman, may ganyan. Di tingnan nyo yung kanilang syudad, tingnan nyo kung gaano kaayos. Kayo mismo tingnan ninyo anong nangyari doon sa 15.8 billion. Siya sa atin yung Ilocos Norte. Siya sa atin yung kanyang distrito.
O, di ba? Simple. Yung tao ngayon na nagtatanong, ay, may kumpiyansa. Ay, kumpiyansa yung tatay. May pinatunguhan ng pera. Parang ganon, di ba? Kasi pwede niyang itanggi, pwede niyang itanggi, pwede niyang agrihan. Anong nangyari doon sa pera? Bakit nagkaganon? Di ba? May explanation. To si Claire, parang ano rin eh. Sagot addict din eh. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, Alam nyo kung ano isasagot ni Sandro? Ha? Yung PCIJ, DDS yan. Ang hari ng PCIJ si Duterte. Ha? Si PRRD. Ang vice president niyan si Pulong. Itong anak ng Marcos na to. Anak ka ng Marcos. Gaya-gaya to gayang-gaya to kay Claire. Ha? Pag naiipit na, yung nabubuking na yung kanilang pagnanakaw, sisi sa Duterte. Ito pa. Yung isa pa nilang kamag-anak na magnanakaw na may babuyan. May negosyong babuyan. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos, pumangalawa siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng Presidential Son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas bababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikumpa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo ha. Ang nakuha nitong mama na ito, 14 million. So yung merong allocation patungkol na itong binabanggit, ito ibinalita ng Frontline. Dito sa DPWH, ito patungkol sa pork barrel, ang number 1 si Sandro. Ang number 2 si Tambi. Ang galing na! Ang galing! Mismo kayong magtsuhin, animal, anak ng Marcos. Anak kayo ng Marcos. Pareha silang may maliit na distrito. Pareha silang may maliit na populasyon ng kanilang distrito. Pero pareha silang pinakamalaki ang inallocate na pera. At pareha silang kamag-anak ng Pangulo. It's just a coincidence. Pag sinabi mong coincidence lang yan, nagkataon lang yan, anak ka ng Marcos talaga. Apaka-imposible niyan. Hindi nyo ba sisilipin yan, Ethics Committee? Para naman kayong bata. Social media post, Facebook post, pinapansin nyo. Congressman, may karapatang magsalita. Ito lantaran na Bakit sa kanila napunta? Bakit sila yung pinakamataas? Hindi naman sila ang pinakamalaki. Hindi naman... May nagawa ba sila dun sa pera? Pero ito na lang Dito pa lang, kung nag-iisip kayo, tingnan nyo itong mabuti. Kung nag-iisip kayo, yung binabanggit ni Saldico, shoot sa banga. Meron talagang sabuatan yung dalawa. Sabihin nyo yung nagsasabi, Duterte na naman. Hindi. Family corruption po Lantad na lantad, may records po Anong gagawin natin dyan? Wala akong kasalanan dyan sa balita na yan. Di ko naman kilala tong Frontline Sila naman nagbalita niyan. Di ko naman kilala yung PCIJ na yan. Nagko-komentaryo lang tayo. Pero pag inisip mo, pambihira. Connect doon sa sinasabi ni Saldico. Totoong totoo.
na may sabuatan tong dalawa. Kasi pirma ng pirma yung tatay na presidente. Kung niloloko siya nito, kung nagkurakot yung tambaluslos na yan, yung tsuhi nila, yung pinsan ni Bongbong, kung kurakot yan, dapat napupuna yan ni Sandro. Kaya pala niya hindi napupuna, dalawa sila. Tama or tama-tama? Diyan maliwanag pa sa sikat ng araw, oh. Bakit sila? Of all the congressmen, bakit silang dalawa? Hindi po pwedeng nagkataon. Hindi po pwede. Maliwanag na maliwanag yan. Tapos ang gusto nyo, lifestyle check. Hello? Pakita nyo yung ebidensya. Hindi lifestyle check. Pwede mong ipangalan kung kanino yung mga andali niyan. Mga kaibigan ko ang negosyante, di hamak, mas mahihirap sa inyo nakapangalan kung kani-kanino yung properties. Kayo pa. O, di ba? Huwag na tayong maglokohan. Pakita nyo yung ebidensya. Ganun lang kasimple yun eh. Na nagamit ng tama yung mga pera. 1.2 trillion ng allocable funds na punta umano kina Representative Sandro at Representative Romualdez. Yan, maliwanag sila nagsabi. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon wala pang update kung natapos na ito. Nagbabalita. Diba? So, ganyan lang sila. Lifestyle check. Bukas sila sa lifestyle check. Asan na? Bukas sila sa ICI. Asan na yung investigation ng ICI? Kaya nga ako, hinahamon ko tong si Sandro. Kung gusto mo, sinasabi mo, bukas ka sa lifestyle, bukas ka sa ICI, magpa-imbestiga ka rin sa Blue Ribbon. Kahit maraming tuta yung tatay mo ron, marami rin magtatanong sa iyo doon ng derechahan. Kung gusto mo talaga malinis. Kasi doon live eh. Itong ICI, wala naman yan. Walang maniniwala dyan. Kasi ang nagtayo ng ICI, tatay mo. Ang pumopondo ng ICI, tatay mo. Ang naglagay ng tao, tatay mo. Tapos sasabihin ninyo, executive session lang. Hindi live. Lokohan yun. Pero bukod dyan, Sandro, bukod sa bukas ka sa lifestyle check, dapat bukas ka rin sa drug test. Yung tatay mo, ayaw ka nang ayain ng drug test. Confirm na yan eh. Sinabi na yan ni PRRD, sinabi mismo ng kapatid niya. Pero ikaw din, palagay ko, hindi ka rin magda-drug test eh. Tingin ko guilty ka rin. Tiyahin mo mismo nagsabi, addict ka. Ang dali naman sabihin, dapat pagkasabi nung tiyahin mo, kinabukasan, nagpapadrug test ka na eh. Hindi ka nagpapadrug test eh. Diyan pa lang, guilty ka na eh. No? So, kahit pustahan tayo, hindi ka magpapadrug test dahil addict ka. Yan ang sabi ng tiyahin mo. No? So, yung sinasabi kasi dito, may narinig ako na sinasabi ni Claire. Sabi niya, bigyan nyo naman ng pagkakataon ng Pangulo. Na this time, mapapatunayan niya. To that effect, no? Binibigyan naman ng pagkakataon yung Pangulo nyo eh. Na totoo lang, binibigyan ng pagkakataon. 3 years na nga ang binigay. Since sinabi niya yung mahiya naman kayo, ilang buwan nang pinagbibigyan, no? Ang problema, yung tatay mo, ayaw namang paimbestigahan ng seryoso yung ghost projects. Ginagawa nyo pang palusot yung mga Duterte. Imbis na seryosohin ninyo yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Yan ba hindi pa siya binibigyan ng pagkakataon? Binibigyan siya ng pagkakataon. Kaya lang, time and time again, Bongbong Marcos failed the test. Yun lang po yun. Hindi niya talaga kayang maging leader
And at the same time, I really believe he is one of the masterminds. Kaya hindi niya mapaimbestigahan ng ayos. Next po. Kaya naman, ang ganda nitong sinabi ni Sandro Marcos. Sabi niya, Congressman Barsaga statement on Filipino martyrdom. President Marcos Sr.'s downfall did not begin until the death of Ninoy Aquino. While President Marcos Jr.'s administration is very unstable, he will not be removed until something more drastic happens. And my death may be the catalyst for that revolution. Sinasabi dito, ang pagkakatanggal nitong si Bongbong Marcos ay yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino. Isipin mo, yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino, yun ang nagpatanggal kay Bongbong Marcos. Kasi yung iba nga sinasabi, may kinalaban dito si Marcos Sr. Kaya kalahin mo sila Bam Aquino ngayon, sip-sip kay kinakain yung tae ni Bongbong Marcos. No, ang pagkakataon nga naman. No. Pero sabi niya, hindi matatanggal to si Bongbong Marcos until may mangyari. Yung drastic happens. Sabi niya, baka mamaya pag pinatay si Kiko, yun pa ang maging pwedeng kung may nang masamang mangyari kay PRRD. Posibleng yun nga, kung pinatay si Kiko. Yan yung sinasabi ni Kiko Barsaga. No? Ano lang yan? Isang trigger to si Bongbong magagaya kay Marcos. Kaya ito si Bongbong magagaya sa tatay niya. Pero alam nyo, pagpapanuurin talaga natin, doon sa mga kaedad ko, or more or less kaedad ko, or mas matanda sa akin, nakikita nyo that history repeating itself. Matatanggal to si Bongbong Marcos. Kasi yung pagkakadiktador ng kanyang tatay ay mas matindi ito si Bongbong. Yung pagnanakaw di umano ng kanyang tatay ay mas matindi to. Sinisigaw ito ng dilaw. Sila nagsabi ito'y tatay niya ay diktador at magnanakaw. Sinisigaw to ng dilawan. Kaya nga hindi ko maintindihan ang tayo nitong dilawan ngayon. Kinakain ng tae nito si Bongbong. Pero mas mulupit to si Bongbong. Sabi nga, yung nagawa ng tatay niya, nakarumal-dumal at panggagahasa sa mga Pilipino, it took his father 20 years. Siya, ginawa niya lang ng 3 taon. Mas malala pa yung nakawan. Mas malala pa yung pagiging diktador. Anak ng Marcos talaga, no? Kaya nga naman, kitang-kita na this is history repeating itself. Magagaya to sa tatay. Isang trigger na lang. Akala niya hawak niya. Akala niya hawak niya yung sundalo nun. Yeah. Hawak niya sila Bear, etc. etc. Pero hindi niya alam. Si Enrile tsaka si Ramos bumitaw. Di ba? Hindi natin masabi. Ba? One thing for sure. Kung ano yung ginagawa ng tatay niya, ginagawa niya pa rin at mas malala. So yung kinahinatnan ng tatay niya, posible 99% will happen also to Bongbong Marcos. Ayaw, tigas ng ulo. Dapat yan, nakita mo na yung masamang nangyari sa tatay niya. Binago niya na eh. Niredeem niya na yung pangalan ng Marcos. Hindi. Inulit niya. Mas masala pa. At alam naman niya kung anong pinatunguhan ng tatay niya. Pero siguro, dahil lumaki siya ng ganun, ang pumasok sa kanyang utak, kasi alam naman natin, ito kadalasan na, ano ang ugali ng anak? Hindi dahil sa tinuro ng tatay. Usually sa tatay nakukuha yan. Kung ano ang nakita sa tatay. Maraming ganun. Maybe not all, especially yung mga nagkaroon ng divine intervention, nagbagong buhay, pero kadalasan nagagaya sa tatay. Bakit? Ang bata kasi hindi natuturuan. Gumagaya. Kaya ito rin, hindi rin natuto na program yung utak niya
Hindi niya nakita na natanggal yung kanyang tatay. Ang nakita niya kung paano nagpayaman yung kanyang tatay. Paano siya naging diktador. Kaya nga ang sabi nito si Bongbong Marcos, yung interview namin, hindi ko maalala kung si Doc Lorena nagsabi, pero tama-tama o si Professor Malu. I cannot remember. Yung basta sa interview namin, nasabi, wala talaga sa interest ni Bongbong Marcos ang mawala sa power sa 2028. He will imitate his father. Hanggang kaya niyang hahawakan niya ang pwesto. Yan po ang nakakatakot at malagim na mangyayari sa Pilipinas kung nangyari. That is very, 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 very dangerous. Ubus, maraming magugutom na Pilipino. Pag nangyari yon at ang AFP tulog pa rin, good night sa inyo. Okay, next po tayo. Ito, pag-usapan natin na tila di umano ay medyo kakaduda-duda itong galaw na ito. Tingnan po natin. Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, ako lang medyo duda ako sa nangyayari ngayon. Alam naman natin ang NBI ay dating under kay Boying. No? Yan sa... At iisipin po nyo. Okay? Sinearch nila yung bahay na parang meron silang inspection court order dito sa condo ni Zaldico. Pero may nag-aantay ng abogado. So, ang punto rito is alam ng lahat. Alam ng abogado na may pupuntang NBI at yung NBI, alam nila yung pupuntahan nila ay may nag-aantay na abogado. Most probably. Alam man nila or hindi, ang issue dito, kung may tinatago dyan, dapat kinuha na yan eh. Hindi ba? Hindi, it's against human nature na merong ebidensya siya dyan sa kondong yan na alam ng pupuntahan ng NBI na hindi itatago. Ayoko pag-isipan ng masama itong mga NBI, pero baka mamaya, ito ay stage. Baka ito'y drama. Ito'y palabas. Kasi anong makukuha? Dahil kung alam mong yung amon nyo na si Zaldico ay hinahabol na ng batas dahil sa mga pasabog niyang sinabi niyang magnanakaw ang pamilya Marcos, asawa, bayaw, anak, pinsan magnanakaw. Natural, hahalughugin yung mga properties niyan. Bakit diyan ka pa magtatago ng ebidensya? Di ba? Parang hindi normal eh. Ang kinakatakot ko rito, baka mamaya may makita na namang ebidensya, idikit na naman sa Duterte. Anak ng teteng. Ako po hindi nag-i-imagine malayo sa katotohanan na. Tapos kitang-kita naman natin, lahat ng galaw, kasalanan ni Duterte. Lahat po, pati ghost projects. Ibinibintang kay Duterte. Ultimo insertion, wala naman si Sarang insertion.
Duterte pa rin. Pati si Zaldico, na isa sa nagpasimuno ng impeachment ni Sara, DDS. Di ba? Baka kulang na lang, may nagsasampalan dyan sa Malacanang kasalanan ni Tatay Digong. Tatay Digong na lang, Tatay Digong. Baka mamaya pag hindi sila nakapagdroga, kasalanan ni Tatay Digong. Baka pag hindi sila nakapagtalik, kasalanan ni Tatay Digong. Baka pag iniputan nila yung asawa nila sa ulo, kasalanan na naman ni Tatay Digong. Ganyan po naman ang nangyayari. Tama po ba o tama-tama? Ewan ko sa inyo, gusto ko marinig ang inyong mga komentaryo patungkol dito. Ilagay nyo po dyan sa comment section. Baka ako nga lang Baka ako lang nag-iisip. Ulitin ko, hindi ko pinagbibintangan itong NBI. Pero ugali ko po magtanong. Karapatan ko magtanong. At ako'y duda rito. But anyway, bigyan natin sila ng pagkakataon. Pero baka mamaya may nakita silang ebidensya. Tapos magtuturo na naman sa Duterte or mga kakampi ng Duterte or mga maka-Duterte na naman. Tapos lihis na naman tayo. Lumayo na naman tayo dun sa mastermind. Di ba? Kaya tingnan natin. Kasi pagkaganyan ang kalalabasan ng resulta na nakuha nilang ebidensya, at least as early as now, sinasabi ko na sa inyo. Hindi na po kapanipaniwala yan. Tanim ebidensya yan dyan. Kung mag-iiwan ka dyan ng ebidensya for bidding, kalokohan sa bidding, na bawal. Sino niloloko nyo? Anyway, antayin natin. Ano magiging resulta? Sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayun. So yun ang pinagkaiba ng search warrant. Yung search sa search warrant, yung makikita ang ebidensya, pwedeng kunin. Inspection order, hindi. Picture mo lang, kopyahin mo. Busisiin mo. May nabusisi ba kayo, Duterte? Baka kasalanan ni Kitty. Baka nag-selfie si Kitty dyan sa kondo. Kasalanan ni Kitty. Kayo, lahat na lang. Lahat na lang sinisi nyo sa Duterte. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa Kitty. Ulitin ko hindi yung NBI inaano natin dito. Dahil may mga kakilala po tayong NBI, matitino yun. Matitino. Kaya lang yung nasa ulo, baka mamaya may utos sa itaas. Anyway, abangan na lang natin. Kaya lang meron talaga mga kakaibang galaw diba? Halimbawa, ikaw si Zaldico, mag-iiwan ka pa ba ng ebidensya noon? Hindi. Sa daming pera niyan, dami niya na inutusan. Alisin nyo na yan lahat. Linisin nyo na yung konto. Lahat ng bahay ko linisin. Ilipat yan kung kanino. Doon pa lang may nag-aantay na abogado di dapat doon pa lang nilinis na kung may madidiscovering illegal. Diba? Hindi ko po pinagbibintangan din yung mga abogado, but it's normal. Hayaan mo dyan, hayaan mo nakatiwangwang dyan. Kalukuhan naman ata yun. Build up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA. Yan, next po tayo. Ito po, meron akong nakitang post at gusto ko pong bigyan ng komentaryo. Kasi ako sa tingin ko fake news to Sa tingin ko lang sa tingin ko lang. Kasi parang napaka-imposibleng sabihin to ni Boying. Pero kayo na umusga kung fake news to o hindi Ako lang ay bibigyan ko ng komentaryo. Tingnan po natin ano bang sinabi ni Boying. Sabi niya, Ombudsman Remulla nananawagan sa Senado na ipa-abolish ang salitang Marcos resign sa freedom of expression upang managot sa batas ang mga nagsasalita ng Marcos resign. Kagago, no? Di ba? Anak ka ng Marcos. Ombudsman ka? Ano to? Another bendalo? Hindi ka pwede
gumawa ng isang batas na lilimitahan ang freedom of expression. Ito yung ombudsman, nagsasalita ng ganito. Anong klase ito? Diba? Ang sabi niya, nananawagan sa Senado na ipa-abolish ang salitang Marcos resign sa freedom expression. Nasa Constitution po ang freedom of expression. Hindi mo pwedeng sabihin, yung freedom of expression, pwede kayong magsalita ng kahit ano ha. Basta bawal ang Marcos resign. Yun ang gusto niyang ipagawa sa Senado, gumawa ng batas na siguro paparusahan, ipakukulong, bibigyan ng multa, pananagutin ang magsasabi ng Marcos resign. Bendalo. Sinasabi niya pa, pinagtatanggol niya, iba naman daw ang ibig niyang sabihin ng bendalo. Hindi labagay ng batas. Yan ang ginagawa mo eh. You are bending the law. Nasa Bill of Rights yan. Nasa Constitution yan. Yung karapatan natin magsalita. Tapos, lilimitahan mo kung anong pwede naming sabihin? Bakit? Seditious ba ang Marcos resign? Hindi ba't kusang loob pa rin yan? Sinasabi lang namin yung nararamdaman namin na inutil na ang presidente dahil addict, dahil may problema siya sa health. Hindi na siya makakapagpatakbo ng maayos ng gobyerno. Kaya mag-resign siya. Pero kung ayaw naman niya, hindi naman namin siya kakalad ka rin. So that is not illegal. Siya pa rin ang magkukusa. Anong klase kang ombudsman? Ganyan ang naiisip mo. Uutusan mo pa yung Senado ng katarantaduhan. Uutusan mo yung Senado na i-bend yung law. Anong klase kang ombudsman? Dapat bilang ang ombudsman, alam mo, yung ebidensya, gaya ng sabi mo at gaya ng sabi ng marami sa inyo, pupunta kayo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yung ebidensya papunta na doon sa magpinsan. Yung ebidensya papunta na rin kay Sandro. Instead na paggawa ka ng batas na bawal ang Marcos resign, bakit hindi nyo pa imbestigahan yung magpinsan? Bakit hindi nyo pa imbestigahan si Sandro? Anong klase ito? Ipangbihira to. Kaya nga marami nagsasabi, walang kwentang ombudsman to si Boying. Marami nagsasabi na hindi siya karapat-dapat. Yung mga sinasabi niya, trapong-trapo eh. You are not in the middle. That is obviously you are protecting the president. You cannot be the ombudsman and yet you are protecting the president. Tapos sasabihin mo, sigurado sasabihin mo sa amin that you are not. So sa salita mo, you are not. Pero sa gawa, you are protecting the president. Magkaiba yung salita mo tsaka sa gawa. Unless fake news to, hindi mo talaga sinabi. Kaya nga tinatanong ko hindi ko rin alam eh. Kaya tinatanong ko kayo. Boying, totoo ba sinabi mo yan? Sa mga manonood ko, totoo bang sinabi to ni Boying? Because I think this is fake news. Because this is plain stupidity. Coming from an ombudsman. So tingin ko hindi niya to sinabi. Ayon kay Ombudsman Remulla, hindi niya layuning bawasan ang karapatan ng mamamayan na magpahayag, ngunit naniniwala siya dapat talakayin kung kailan nagiging malisyoso o nakakasira sa kauyusan ang paulit-ulit na Marcos resign. Hindi niya layuning bawasan ang karapatan ng mamamayan, pero bawal ang Marcos resign. Anong masama sa Marcos resign? Diba? Hindi naman nagiging violent eh. Hindi ko alam kung kasabay ng pagkakasunog ng balat nito si Boying, nasunog din ng utak. Supposedly, this is an intelligent lawyer. This is a UP lawyer. Nasa top pa ata ito eh. Yan, tinan mo yung pinagagawa.
He should know better. Okay, next po tayo. Ito po, pakinggan po natin itong sinabi ni Senator Cayetano patungkol doon sa bakit nawawala si Senator Bato, hindi na siya nagpapakita. Kasi yun ang kinu-question eh. Di ba? Hindi niya na nagagampanan yung kanyang trabaho. Okay? So, pakinggan natin itong sasabihin ni Senator Cayetano at bibigyan natin ng komentaryo. Pero gusto ko rin marinig ang inyong opinion. Di ba? Kung kayo ba sa Senator Bato, magpapakita ba kayo? Kasi yan ang sinasabi ng iba ng mga pinklawan. Harapin mo ang batas. Dati kang PNP chief, harapin mo yung batas. Sasabihin naman daw ng DDS, ganito, ganyan. Ano sa tingin nyo? Kung kayo ba si Senator Bato, ano ba ang dapat gawin? Pero maganda tong sinabi ni yung sinabi ni Senator Cayetano, ito na po talaga yung dati ko pag sinasabi. Okay? May problema po tayo talaga. Tingnan po natin. Yung action lang ng minority dun sa pag-absent. Ang napaka-importante kasi is that may sistema tayo ng hustisya sa ating bansa at ang korte ang nakakasako. Di ba? Ito, ang ganda nung sinabi niya. Importante pa lang, una pa lang, puputulin ko na. Kailangan meron tayo ng sistema ng korte dito sa bansa. At Supreme Court ang nakakasakop. Sino nakakasakop? Supreme Court. Ombudsman ba? Supreme Court. ICC ba? Supreme Court. Senado ba? Supreme Court. So kung ikaw, threaten ang life at liberty mo, di ba? Anong options ang gagawin mo? So actually, personal kong pananaw, hindi pa lang pinag-uusapan ng buong minority, yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Yan, di ba? Halimbawa, kayo si Senator Bato. Okay? Yun yung sinasabi ni Cayetano threaten yung life mo at liberty. Threaten yung buhay mo at yung iyong kalayaan. Anong gagawin mo? Dapat may pananagutan dito ang gobyerno. Anong ibig sabihin ni Cayetano? Dapat may assurance that the government will protect its people. So ako halimbawa ako si Senator Bato. O wag na lang si Senator Bato, ako si Coach Soli. Tapos bibit-bitin mo ako sa ICI. Tatago ako talaga. Sinasabi ko na sa inyo hanggang ngayon, as early as now. Bakit mo ako dadalhin sa ICI? Sa ICC. Dapat dadaan ako sa due process ng Pilipinas. Kung hindi mo ko i-assure at yung gagawin mo sa akin ay yung ginawa ko kay yung ginawa nyo kay Tatay Digong, ni hindi nyo pinadaan sa due process, ni hindi nyo pinadaan sa korte, tatago ako talaga. Kesa hadang sabihin yung absent ako sa Senado o hindi. Buhay ko na itong pinag-uusapan. Wala namang problema, haharapin ko ang batas sa Pilipinas. Haharap ako sa Supreme Court. Di ba dadalhin mo ako ron? Tama naman eh. Anak ng Marcos tong gobyerno natin. Basta sila magbibit-bit doon. Kung ako talaga si Senator Bato, talagang tataguan ko itong mga lintik na ito. Hindi pwede sasabihin nyo, harapin mo yung batas. Kung wala kang tinatago, harapin. Tanga. Tanga yun. Tanga yung ganong klaseng salita. Handa naman siyang harapin dito. Bakit sa ICC? Di ba? Kaya huwag kayong magsasasalita ng harapin niya. Dati siyang PNP chief, harapin niya. Katangahan nyo yun kung di nyo alam. Everybody knows what will happen. Huwag nga kayong tanga. Di ba? Kasi kung sasabihin anytime, pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing option sa lahat yun. Hindi ako, option ko talaga yun. Kung sa akin gagawin yun, dadali mo akong bigla-bigla sa ibang bansa. O talagang tatago ako. Sa akin lang yun. Kayo ba? Hindi ba kagaguhan ng gobyerno ba't mong bibiglang bibit-bitin sa ibang lugar? May
pagka-inutil tong gobyerno natin. Para tayo napapagtripan ng addict dyan. Saan ka nakakita? Kidnapping talaga yun. Kidnapping of an addict? Para ka, ano pa ba masasabi mo ron? Para kang pinagtripan ng addict. Alam mo yung kukuha ka ng isang tao, dadalahin mo, hindi mo ipapakita sa korte, that is kidnapping. At worst, napagtripan ng addict. Huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. So rather than pag-initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na poprotekta ng karapatan? Ang galing mo sinabi. Bakit kaysa pag-initan nyo, bakit wala siya sa Senado? Bakit hindi nyo pag-initan na bigyan nyo siya ng assurance na ang soberanya ng Pilipinas ay paiiralin. Hindi ka magagalaw ng ibang bansa. Hindi ka kikidnapin sa ibang bansa. Kung may kasalanan ka, sa korte ka mananagot. Kung may kasalanan ka, sa Pilipinas ka paparusahan. Tapos ang issue. Kasi ang daming naging issue, ba't wala siya dyan? Bakit may sahod? Kahit absent. Tingnan niyo itong mga tangang kumakain ng tayo ni Bongbong Marcos. Lahat na lang nakita nyo pero hindi nyo nakita yung dapat ibigay na proteksyon ng gobyerno. That is the responsibility of our government. We are inutil. Dapat yun ang kinakalampag nyo. Ilang araw pa lang absent to. Bakit? Sa Congress ba? Ilang araw magsi-absent yung mga congressman? Pinunan nyo ba? Kayong media, pinunan nyo ba? Hindi ko sinisisi itong Net25, maayos to . Pero yung ibang media, sinong kinupo na? Yung Senado. Yung ibang vlogger, lalong-lalo na yung mga pinklawan, sausaw sila ng sausaw because they are nobody. Para sila maging relevant. Ito mga dilawan. Ba't hindi nyo kinalampag yung mga congressman na napakadaming absent? Napaka-insecure nyo sa Duterte. Basta kaalyado ng Duterte, pag-iinitan nyo. Tanungin nyo yung mga congressman, mas mahaba pa absences ng mga yan kaysa kay Bato. Kinwestiyon nyo ba kayong mga kain-taib Puintlawan? Kinwestiyon nyo ba yung responsibilidad ng gobyerno na dapat protektahan ng kanilang nasasakupang mga taong bayan? Kayo, yan ang mahirap sa inyo. Mga inutil din kayo . Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ng First Lady. Ay, ng spokesperson ni Bongbong Marcos. Sabi niya, bilisan ng trabaho. Ayaw ng Pangulo na reenacted budget. Ayan. Ito sinabi ni Claire sa umano'y kakapusan ng oras para, hindi ko may basa, may pasa ang 2026 national budget. Ang sinasabi kasi dito, tapusin na yung 2026 budget para hindi yung i-reenacted yung budget. Hindi yung budget ng 2025 dahil ayaw daw ng Pangulo. Gumaganon pa. Ang drama niya. Marami di bang insertion si Bongbong noong 2025? Di umano. Maraming insertion si Sandro noong 2025. Di umano. Kasi yun ang magiging budget pag wala yung 2026 . So ayaw daw ni Bongbong yun. Yes! Ang linis-linis ni Bongbong Marcos. Ang linis-linis. Pero ang dating talaga nito, kailangan matapos na yung budget na makapagbakasyon na tayo. Para makuha na ba yung insertions? Kaya kayo nagtatanong lang. Para yung mga hatian, mapaghatian na. Yung mga dapat gawin, mailagay na sa maleta.
at yung mga dapat i-deliver sa Forbes Park ay ma-deliver na sa Forbes Park. Tama ba? So, makapag-Christmas vacation na lahat. Ayahay na buhay. At sa ganon, yung na-deliver ay madala na sa ibang bansa at ma-deposit na. Diba? Meron pa isa silang ano dito, maraming kung paano itatago yung pera no? But anyway, huwag adalentado. Huwag adalentado. Halatang-halata kayo Kasi hindi naman isipin mo ang tindi ng nakawan na nangyari sa Congress. Hindi naman pinupunan ng bongbong. Inabot siya ng 3 taon bago niya pinuna. Diba? Ngayon, bigla nyo pinagmamadali yung budget, pinupunan nyo ang Senado. Pagpatungkol sa budget, nagmamadali. Relax lang, makakapagbakasyon kayo. Makakapag-swimming sa beach ang presidente. Baka makapag-almusal siya ng marijuana at makatik siya ng cocaine sa gabi. Hindi ako nagsabi niyan si Amy, kasi ang almusal daw ng presidente ay marijuana. So kalma lang. Aabot ka rin sa langit. Hindi, wag sa langit. Aabot ka rin sa alapaap. Kalma. Clear. Wag pag tinatanong ka, wala kang kaalam-alam. Pagdating sa budget, nagmamadali ka rin. Masyadong halata. Wag ganon. Okay? Maraming salamat po. The next performance will start momentarily.